ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magugulat si Zoe dahil ang daddy pala niya ang lapit ng lapit kay Tita Lyness niya at hindi si Lyness. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagulat si Lyness dahil hindi pa pala nakakauwi si RJ. Pinatuloy muna ni Annalyn ang tatay niya dahil nasiraan siya ng kotse. Tinanggap pa rin naman ni Lyness dahil sa pakiusap ni Annalyn. Nahihiyaman si RJ pero pumayag na rin si Lyness. Maya-maya ay nakatulog na rin pala si RJ. Nakita siya ni Annalyn. Nakita rin ni Lyness. Gusto na niya ang gisingin para makauwi na rin si RJ. Ayaw naman gisingin ni Annalyn para makapagpahinga pa ang tatay. Hinayaan na lang ni Lyness si Annalyn. Binigyan pa nga ng kumot ni Annalyn ang tatay niya. Inaya na rin niyang nanay niya na matulog. Nung magising ay tuwang-tuwa si Annalyn. Nagisingin ng tatay niya para kumain ng agahan. Sa pagdarasal ni Annalyn ay sobrang natutuwa siya at espesyal ang araw na ito sa kanya dahil makakasabay niya sa pagkain ng nanay at tatay niya. Humingi ng pasensya si Lyness sa ulam nila pero masaya si RJ dahil namimiss na niya ang danggit. Nagbiro pa siya na aamuyin na lang niya para makatipid pero marami ito ang sabi ni Lyness. Nung pauwi na si RJ ay humingi siya ng pasensya. Inalok niya ng paghatid sina Annalyn at Lyness pero may kanya-kanya na silang oras. Nung makaalis si RJ ay napangiti si Chang Susan. Paano kaya kung sila ulit ni RJ ang nagkatuluyan? Boto rin naman si Chang Susan kay Doc Moreno pero nakita niya kanina na masaya si Annalyn. Pinagtagpo sila pero hindi tinadhana. Pero para kay Lyness, magtiwala na lang sila sa Diyos dahil yun ang nakatadhana sa kanila. Samantala na confined si Moira na naginip siyang kinakain ng anaconda ang daddy niya. Sinabi ni Zoe na nakauwi na ang daddy niya para kumalma ang mami niya. Nung makabihis na si Moira para ma-discharge ay may natanggap siyang video na magkasama sina Lyness at RJ. Galit na galit siya kay Zoe dahil maling balita ang sinabi niya dahil nasa bahay na si Robert. Susugurin ni Moira si Lyness. Dahil ayaw niyang magkaigihan ng dalawa, hindi na siya napigilan pa ni Zoe. Samantala, nagiging million views na ang nangyari kay Annalyn. May dala siyang pagkain para kay Aling Melba. Nagtataka si Lindon dahil alam na niyang para ito sa tao ng hostage kay Annalyn. Si Annalyn ay may Stockholm Syndrome. Ito yung taong naaawa sa mga taong nakagawa sa kanya ng hindi maganda. Hindi na siya nagsampa pa ng kaso. Nalulungkot kasi si Annalyn sa istorya ng buhay ni Aling Melba at talagang nakakaawa. Dadalaw siya ngayon kay Aling Melba sa presinto. Nag-uunahan sina Regan at Harry pero mas naunahan sila ni Lindon. Nasa presinto na nga sina Annalyn. Tinanong pa siya ng pulis kung magsasampa pa ba siya ng kaso dahil ililipat na nila si Melba sa mental. Pero nagtanong si Annalyn kung may kamag-anak ba si Melba na dumalaw. Kung meron man ay sana makausap din siya. Nag-uusap pa sila ni Lindon nang biglang dumating si Zoe. Sumunod siya rito matapos niyang malaman na narito si Annalyn. Nag-aalala pa siya at nagyakapan sila. Nagtataka si Zoe kung marami bang nakidnap si Melba. Maunawain si Annalyn. Sinabi niyang naiintindihan niya si Aling Melba. Humingi ng pasensya si Annalyn sa mga nasabi ng nanay at lola niya. Pero okay naman sila. Napaisip si Zoe. Naalala niya lahat ng mga sinabi ng mami niya. Si Annalyn ang kaaway. Pero sumang-ayon pa rin si Zoe kay Annalyn. Alam din ni Zoe na walang pakialam ang nanay ni Annalyn sa kanya. May concern lang si Lyness kay Annalyn, lalo na sa daddy niya. Hindi maintindihan ni Annalyn. Kinuwento ni Zoe na napanood nila ang video ng pag-rescue kay Annalyn. Nagagalit pa nga ang mami niya dahil nakatabi si Lyness sa daddy niya. Sabi ni Annalyn walang mali siya ito sa nanay niya at hindi naman lumalapit ang nanay niya sa tatay niya. Iniisip naman ni Zoe na ang daddy pa niya ba ang lumalapit kay Lyness pero walang sinabing ganun si Annalyn. Inutusan ni Annalyn si Zoe na sabihin sa mami niya na hindi ganun ang nanay niya. Mahinahon pa rin naman si Zoe. Huwag sisisihin ang mami niya dahil alam nilang may history sina Lyness at ang daddy nila. Si Annalyn pa nga ang patunay na may kasalanan ang nanay ni Annalyn sa mami niya. Pinagtanggol ni Annalyn ang nanay niya. Kailangan maintindihan ni Zoe na hindi alam ng nanay niya na may asawa ang tatay
tatay niya. Mas malala pa nga ang ginawa ng mami ni Zoe sa kanya. Alam nilang sino ang may ugali. Napikon si Zoe nung sabihin ni Annalyn na tinulungan na nga ang mami niya, gusto pa siyang idemanda nito. Nagalit nga si Zoe dahil naisip niyang sinusumbatan siya ni Annalyn na utang ng mami niya ang buhay niya. Kay Annalyn, sana nalaman niyang isusumbat lang pala ito ni Annalyn. Humingi ng pasensya si Annalyn, hindi ganito ang ibig niyang sabihin. Napaplastikan naman si Zoe. Kumuha siya ng pera sa bag, pambayad niya sa mga ginawa ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, lahat ng pag-iintindi niya ay dahil kapatid niya si Zoe, pero hindi naman gusto ni Zoe na ituring siyang kapatid. Sana nga hindi na lang, ang sabi ni Annalyn. Maging maganda pa siguro ang buhay niya. Para naman kay Zoe, wala siyang pakialam kay Annalyn. Gumanti naman si Annalyn na the feeling is mutual. Masaya si Zoe, maya-maya ay dumating si Lindon. Nagtataka siya. Kanina ay magkasundo sila, ngayon ay magkaaway na. Sinauli ni Annalyn ang pera ni Zoe. Ginawang saksi ni Zoe si Lindon. Sinubukan niyang bayaran si Annalyn dahil sa ginawa sa mami niya pero ayaw tanggapin. Simula ngayon, wala na silang utang na loob kay Annalyn. Napaupo na lang si Annalyn. Si Zoe ay nakaalis na at sinundan siya ni Lindon. Maya-maya ay narinig ni Annalyn sa bantay na may isang preso o nagsiseizure. Samantala hinabol ni Lindon si Zoe. Bakit ganito si Zoe matapos gawin ni Annalyn lahat para sa mami niya? Nasabi ni Zoe na gusto naman niyang maging okay sila pero komplikado talaga ang lahat. Kahit maging magkaibigan sila ni Annalyn, magagalit sa kanya ang mami niya. Nagtataka si Zoe sa pagtatanggol ni Lindon pero wag sanang sabihin ni Lindon ang sikreto niya dahil mas lalo lang gugulo. Wala namang balak magsabi si Lindon ang sikreto niya. Nagtataka lang siya dahil bakit hindi sila pwedeng maging magkaibigan ni Annalyn. Sagot ni Zoe, wag na lang niyang intindihin. Samantala sumugod si Moira sa East Ridge. Nahuli niyang magkausap sina Lineth at RJ. Nagbibigay si RJ ng pagkain para kay Annalyn bilang pasasalamat niya dahil pinagstay siya ni Annalyn sa bahay nila. Sinugod ni Moira si Lineth at tinapon ng pagkain. Galit na galit siya. Inawat siya ni Robert pero nagpatuloy si Moira. May boyfriend na nga si Lineth. Kinakalantaryo pa ang asawa niya. Feeling mahaba ang hair ni Lineth. Kaya sinabunutan ni Moira ito. Nagpang-abot sila. Inawat sila ulit ni Robert at pinauuwi na niya si Moira pero ayaw pumayag ni Moira hanggat hindi kasama si Robert. Ganon din ang sinabi niya nung dumating si Carlos at pinauuwi siya. Kailangan na ni Moira ang umalis dito. Pakiramdam niya, pinagtutulungan siya. Ang girlfriend ni Carlos ay nilalandi ang asawa niya. Nagkatinginan naman sina Carlos at Lineth. Pinagtanggol ni Carlos si Lineth. Si Moira lang naman ang nagbibigay ng malisyosang pag-iisip. Sabi ni Lineth, kilalang kilala nila si Moira. Siya ang CEO at hindi siya nahihiya sa mga ginagawa niya dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Sa teaser makikiusap si Moira kay Robert na umuwi na sa bahay. Nagagalit kasi si Robert sa ginawang panggugulo ni Moira kay Lineth sa East Ridge. Nakikinig si Zoe sa pag-uusap nila sa telepono. Magtatanong naman si Melba kay Annalyn kung sino ang mag-oopera sa kanya. Natatakot siya. Pero sinigurado ni Annalyn na andon siya kasama siya ni Dr. Claveria sa pag-oopera sa kanya. Nakikiusap si Melba na huwag siyang pababayaan ni Annalyn. Samantala, magpupunta pala si RJ sa bahay ni Lineth. Magtataka si Lineth. Kailangan niya lang ng kaibigan na makakausap. Iyon ang sabi ni RJ. Pupuntahan naman ni Zoe si Carlos at magagalit siya kay Lineth. Kesyo lapit ng lapit ang girlfriend ni Carlos sa daddy niya. Humiling siya kay Carlos at para na rin yun sa kanya. Hiwalayan na niya si Lineth pero hindi naman pumayag si Carlos. Anak lang si Zoe at hindi siya dapat na magdesisyon para sa kanya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!